Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Si Dr. RJ Tanyag sa dinner party nila ng tatlo kung saan hindi niya inaakala nandun pala si Lynette at inibentahan pala ito ni Giselle. Dito na ikinagulat ni Dr. RJ na kung saan nag-walkout siya dito at hindi siya sumama sa kanilang dinner. Dito na nga ay pinuntahan talaga ito ni Lynette itong si Dr. RJ kung saan sinundan niya ito. Dito na nagkasagutan ang dalawa at sinabi ni Dr. RJ Tanyag sa kanya na kung bakit hindi niya kinampihan ang kanyang anak na si Annalyn, na kung saan nagsasabi naman ito ng totoo at talagang si Dr. Carlos Benetes pa talaga na masamang tao ang kanyang kinakampihan. Dito na nga talaga ay naglakihan na sila ng boses kung saan kinakampihan talaga ni Lynette itong si Dr. Carlos Benetes. Dito na nga nahila ni Dr. RJ Tanyag itong si Lynette at nakita niya ang mga pasa nito. Agad-agad naman itong sinabi ni Dr. RJ Tanyag sa kanya na sinasaktan ka ba ni Carlos? At agad-agad naman itong nagkunwari si Lynette na hindi siya sinasaktan ni Carlos, na kung saan napaisip itong si Dr. RJ Tanyag. Tinawagan niya agad itong kanyang anak na kung saan itinanong niya kung saan ang stag party ni Dr. Carlos Benetes. Dito na nga sinabi ni Annalyn kung nasaan at pumunta siya doon. Dito na balisa si Annalyn dahil may 1 hour pa siyang palugit sa kanyang trabaho at hindi pa siya makakalis doon. Dito na nga ay tinawagan niya si Harry na kung saan sinabi niya dito kay Harry na agapan si Dr. RJ Tanyag kasi pupunta na siya doon sa stag party ni Dr. Carlos Benetes at susugurin niya ang kanyang ama. Dito na nga ay talagang hindi naabutan nila ni Harry na kung saan talagang porsigido itong si Dr. RJ Tanyag na puntahan si Dr. Carlos Benetes. Dito na nga pinuntahan ni Dr. RJ Tanyag na kung saan nakasalubong niya itong si Michael. Sinabi ni Dr. RJ Tanyag itong si Michael na hindi daw siya imbitado, na kung saan talagang pumasok at nagpipilit itong si Dr. RJ. Pumunta doon si Dr. RJ na malapit sa kaila Carlos. Dito na nga sinabi niya na bakit mo sinaktan si Lynette at biglang sinuntok niya ito. Agad naman itong inawat ng mga kanyang mga kaklase na kung saan talagang nalaman ng lahat na sinaktan pala ni Dr. Carlos Benetes itong kanyang magiging asawa. Ikinagulat ni Dr. Lyndon at ni Michael ang kanilang mga narinig dahil dito kay Dr. RJ Tanyag. Dito na nga ipinagtataka or sinabi ni Michael na tatawagan nila si Lynette para malaman ang katotohanan. Pero sabi ni Dr. RJ na wag na at hindi naman yun sasagot, na kung saan talagang umalis na lang doon si Dr. RJ kasi sinabihan siya ni Michael na wag ka nang manggulo pare. At dito na nga nakapag-isip itong si Dr. Carlos Benetes na talagang gaganti siya dito kay Dr. RJ Tanyag. Dito na nga nakita niya itong isang empleyado na may hood, jacket hood, na kung saan hiniram niya ito. Dito na sinabi niya na magaganti siya kay Dr. RJ Tanyag at minamatyagan niya ito, na kung saan hindi niya alam na ang ballpen pala niya na ginamit doon sa pagsusulat ay talagang natuiso doon sa paa ni Dr. RJ. Kaya pag lumabas itong si Dr. RJ ay bit-bit na bit ni Dr. RJ ang ballpen ni Dr. Carlos Benetes. Dito na napagkaalaman na talagang babasagin niya ang ulo ni Dr. RJ Tanyag, na kung saan dito na ay nakita ni Annalyn na pinukpok ang kanyang ama, na kung saan tumakbo itong nagpukpok. Dito na nakita ni Annalyn ang ballpen ni Dr. Carlos Benetes, na kung saan wala namang ibang magdadala noon kundi siya lang mismo. Kung sino ang namukpok sa kanyang ulo sa kanyang ama ay siya rin ang gagawa noon. At dito na nga hindi makatago si Dr. Carlos Benetes sa kanyang mga ginagawa, na kung saan totoo ang mga binibintang nito at talagang may ebidensya pa ito. Dito na nga kinausap ni Annalyn ang kanyang ina, na kung saan talagang prosigido na si Annalyn na hindi papayag na maikasal itong si Lynette sa Dr. Carlos Benetes kasi nakikita niya ang pangit na ugali nito at talagang prosigido ito na hindi talaga papayag. Abangan natin ang mga susunod pa na episode na ito, ang Abot Kamay na Pangarap. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.